Nasa kamay na ng Kongreso ang draft ng Bangsamoro Basic Law matapos itong isumite ni Pangulong Aquino kanina. Hiling ni Pinoy maisabatas ito ngayong taon. Pero aminado ang mga mambabatas, hindi ito magiging madali. Umaaksyon si Royce Snagi. Sa isang seremonya sa Malacanang, formal na isinumite ni Pangulong Aquino ang Bangsamoro Basic Law sa liderato ng Kamara at Senado. 4 na buwan ding naantala ang panukala na may mahigit 100 pahina. Present din ang gabinete sa pangunguna ni Vice President Jejomar Binay, ilang mambabatas at membro ng government at MILF peace panels. Inanday ang Bangsamoro Basic Law upang maging makatwiran, makatarungan at katanggap-tanggap sa lahat, Moro man, lumad o Kristiyano. Matibay ang aking pananalig na sang-ayon ito sa ating saligang batas. Ang Bangsamoro Basic Law ang magsisilbing daan sa pagbuo ng Bangsamoro Region sa taong 2016. Papalitan nito ang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Hamon ng Pangulo sa Kongreso, maipasa ang panukala bago matapos ang taon. Naunawaan namin na kailangan ninyong suriin ng mabuti ang panukalang batas na ito. Ang hiling lang namin, maipasa po sana ito sa lalong madaling panahon. Pero ngayon pa lang nilinaw na ni Senate President Franklin Drilon na malabong maipasa ito ngayong taon. We will give it our best shot, but it's extremely difficult because of the budget debates that comes before that. Lalo naman ni Senador Bongbong Marcos, chairman ng Senate Committee on Local Government, na hingiin ang pagsuspinde sa arrest warrant kay MNLF Chairman Nur Miswari para madinig ang kanyang panig. If you remember, the Zamboanga uprising was precisely a product of the MN feeling that they were left out of the process. So we let us allow him in the process because clearly it will not succeed unless both MI and MN are not part of the process. Oras na maisabatas ang Bangsamoro Basic Law, sunod na magsasagawa ng plebisito kung saan pagbobotohan ng mga residente ng ARMM kung pabor sila o hindi sa Bangsamoro government at kung nais ba nilang mapabilang dito. Umaaksyon, Royce Snagit, News 5. Davao City Mayor Rodrigo Duterte napupusuan daw na maging running mate ni Senador Miriam Santiago sakaling tumakbo ang senadora sa 2016. Pampasaherong bus na biyaheng Baclaran nagliyab sa gitna ng Commonwealth Avenue sa QC. 12 estudyante at isang driver patay matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang jeep sa Benguet. Paolo Avellino nagpaliwanag sa umunay pagbura niya ng picture ni Casey Concepcion sa kanyang Instagram account. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng aksyon.